Ang pagpapatibay ng ating mga hangganang mapandagat ay nangangailangan ng higit pa sa presensya. Sinusuri namin ngayon ang pagsasama ng mga bunker buster missiles upang i-neutralize ang mga pinatibay na artificial na isla ng bansang China. Sa pamamagitan ng pag-evaluate sa mga precision munition na ito, tinugunan namin ang estratehikong pagbabago tungo sa high-impact deterrence na tinitiyak ng anumang mapang encroach sa sovereign territory ay naharap sa isang kapanipaniwala, mapanirang tugon mula sa mga air asset ng Philippine Air Force. Nagbabagong fortress ang West Philippine Sea, ngunit natagpuan na lamang ng Philippine Air Force ang susi para mabuksan ito ng gusto. Kami ay sumisid na malalim sa bagong pagsusuri ng mga bunker buster missiles na partikular na idinisenyo upang neutralisayin ang mga pinatibay na artificial na isla ng bansang China. Ito ba ang tunay na hadlang upang maprotektahan ang ating soberanong teritoryo? Panoorin habang pinaghiwalay namin kung paano mababago ng mga presisyon na bomba na ito ang balanse ng kapangyarihan sa riyon magpakailanman sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, partikular ang Re-Horizon 3 Phase. Sinusuri ng militar ang mga advanced missiles upang kontrahin ang mga tumitigas na istruktura tulad ng mga itinayo sa mga okupado na tampok sa South China Sea, kasama sa pagsusuri ang mga missile at bomba na may kakayang sirain ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa, pinatibay ng mga bunker at mga tumigas na silungan na napakalaga para sa pag-neutralize sa mga artificial na isla, partikular na ang China sa South China Sea. Ang kasalukuyang FA-50PH Fighting Eagles ng Philippine Air Force at paparating na multi-role fighter jets ay mga pangunahing kandidato para magdala ng mga advanced standoff missiles kagaya ng mga high-end bunker buster bomb. Upang suportahan ang mga airstrike na ito, ang Philippine Air Force ay kumukuha ng flying radar o airborne early warning and control aircraft upang makita ang mga banta at mga target na posisyon. Ang Pilipinas ay lumilipat mula sa internal security threat tungo sa isang comprehensive archipelagic defense concept na idinisenyo upang lumika ng mga magkakapatong na mga zona ng pagtanggi sa West Philippine Sea gamit ang mga missile na nakabase sa baybayin at inilulunsad sa himpapawid. Sinisiyasat ng Pilipinas ang mga opsyon sa mga kalyado na depensa kabilang ang US, France at India upang makakuha ng mga advanced strike missiles na kumakailan lamang nilagdaan ng Pilipinas at France ang isang landmark na Status of Western Forces Agreement of SOFA noong March 2026 at kinabibilangan nito ang pag-sponsor ng France na mag-demonstrate ng isang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator Bunker Buster Bomb sa paparating na military exercises ng dalawang bansa nitong buwan ng Oktubre. Ang Department of National Defense ay nagpayag din ng interest sa mga Indian missile system kabilang ang supersonic na BrahMos at potensyal na ang Pralay ballistic missile system na maaaring magbigay ng isang babala sa China na huwag basta-basta mangimasok sa soberanya ng Pilipinas. Ang US ay nagbigay din ng mga Javelin anti-tank missile at nakipagtulungan sa Pilipinas sa pinahusay ng missile defense na may patuloy na mga talakayan tungkol sa pagsasama ng mga advanced gawa ng Amerika na precision-guided munitions.